Samantala, nauwi sa madugong pagtatapos ang hostage-taking sa Sampaloc, Maynila. Na-arrest ng suspect pero namatay ang isang hostage. Saksi si Steve Dailisan. Agad kinordona ng Manila Police District SWAT team ang paligid ng gusaling ito kung nasaan si Juanito Vergante at ang mag-asawang hinostage niya. Gamit ang megaphone, sinubukan makipagnegosasyon sa kanya ng mga otoridad. Maya-maya pa bumukas ang pintuan. Iniagis ng hostage taker ang kalibre 45 baril sa labas. Pagkatapos ay binigyan siya ng tubig. Pero ang kaliwang kamay niya, kapuna-punang may itinatago sa likod. Gusto niya barilin namin. Kaya sabi hindi pwede. Sumuko ka, parang ayusin natin. Maawa ka sa mga pamilya mo ka o yung mga anak mo. Sa ikatong palapag ng gusali, tanaw sa teres ang kamay ng isang babae na tinamaan daw ng bala sa dibdib at kamay ng sospek. Ipinaglatag pa siya ng hagdan, pero hindi na raw niya kakayaning bumaba. Nang makalapit ang negosyador, dinambahan niya at ng mga nakaabang na SWAT at bomb squad ang sospek, pero nakapaghagis pa rin ito ng granada. Mabilis na nagsitakbuhan ng mga osisero sa paligid at nagkatapakan. Isang pulis ang napahiga pa malapit sa pinagtapunan ng granada na hindi naman sumabog. Kasunod nito, binitbit na ng mga otoridad ang sospek, pinosasan at isinakay sa police car. Sunod na inasikaso ng mga otoridad ang maingat na paglalatag ng detonating cable sa granada. Tinakpan ito bago sinadyang pasabugin. Nang makasigurong ligtas na ang lugar, saka pinanhik ang mag-asawang hostage victim. Patay na ang lalaki sa tama ng baril habang isinugod naman sa ospital ang sugatan niyang may bahay. Kwento sa akin ng anak na nakasaksi sa buong pangyayari, nakipag-usap daw sa kanyang ina ang sospek nang mauwi ito sa pagtatalo. Nasa kwarto po kami lahat nung binaril po yung mama ko. Narinig po namin yung mama ko po, narinig po namin yung putok. Tapos sinarang na po ng papa ko yung pintuan doon sa kwarto namin. Tapos ako po, pinalabas ko na po yung mga kapatid ko po doon sa may terrace po namin. Tapos sinarangan ko po yung pinto hanggang sa makalabas po sila sa may fire exit. Matagal na raw nilang kakilalang hostage taker kaya di nila inaasahang hahantong sa ganito ang pagtatalo. Regarding po sa pera yung pinag-aawayan po. Isinailalim na sa debriefing ang apat na magkakapatid. Ginagamot naman sa ospital ang kanilang ina. Paliwanag naman ng suspect sa GMA News, nagdilim ang paningin niya dahil sa hindi pa rin umano pagbabayad ng mga biktima sa kanilang utang na aabot sa 300,000 pesos. Wala pang interes. Yung humingi ako ng sa kanila na kahit pang tuition man lang ng anak ko. Ako, si Steve Dailisan, ang inyong saksi.